Hi guys, Nikki Moto here. Today, papakita ko sa inyo paano in-install ang ating R1 pulley set sa motor ko. Kung ikaw ay naka-NMAX, Aerox, click 125 or 150, M3, Gravis, Fascio o PCX, ADV, click 160, ay goods na goods ang pulley na to para sa'yo. First part para sa pulley na to is plug and play siya, so madali lang ang pagkabit sa kanya, no hassle, no modification needed, and compatible siya sa mga nabanggit na MC. Ang unang step na ginawa niya ay tinanggal ang bolts using the torque wrench and impact wrench para matanggal ang variator pulley and ang rear or driven pulley. Ang front pulley o variator pulley ay nakakabit sa engine habang ang rear pulley or driven pulley ay nasa likod konektado sa rear wheel. So sila talagang nagko-control ng acceleration at power delivery ng motor natin. After nga matanggal ay nilinis muna gamit ang gasoline. Importanteng linisin ng maayos to kasi kung gusto mong matanggal ang mga dumi, grasa na pwedeng maka-affect sa performance ng bagong pulley, gasoline ang gamit nila kasi mas mabilis matanggal ang mga stubborn dirt at grease. After nga mapunasan ay nirada na din ang R1 pulley para sa ikakabit natin. Pag nga nang ginawa ay inilagay ang roller weight sa mga slot ng R1 variator pulley and make sure na pantay ang pagkakalagay ng roller weight. Pagkatapos i-align ang backplate sa variator pulley, make sure na secure siya at sa pag-install ng pulley, may lubricant na pinapahid sa kabitan ng pulley at shaft para mag-smooth ang rotation and maiwasan din natin ang mabilis na pagkasira ng mga parts. Karaniwan ang ginagamit nila dito ay ang high temperature grease o CVT specific grease. Katapos malubricate, ilagay na natin ang variator pulley sa shaft. And yan sa mga nagtatanong kung ilang degree daw ba yung variator phase ni R1. Yung sa pulley po ay 13.5 at sa drive phase ay 14. Katapos nga na ilagay na natin ang driven pulley or rear pulley. And i-check nyo rin kung pantay ang fit ng belt kung hindi siya nakalubog or nakaangat. At tapos ikabit ang drive phase, ilagay ang washer at higpitan ng may nut gamit ang socket wrench or impact wrench. Siguraduhin na may higpit pero hindi sobra para maiwas. Pag okay na ang belt tension, higpitan ang mga bolts at ilagay na ang CVT cover. Siguraduhin maayos ang pagkakapasok ng cover and nakasecure ang lahat ng bolts para hindi mag-loose habang nagde-drive ka. Kung gusto niyo makita yung top speed ng motor ko ngayon, follow for more. And disclaimer lang po, lahat ng sinashare kong details ay based lamang sa sarili kong knowledge and experience bilang isang lady rider. Maaaring iba ang proseso or sa motor or sa setup, kaya laging mag-consult sa mga trusted mechanic kung di sigurado. Thank you, bye-bye!